Evelyn! Huwag kang gumalaw! Evelyn! Tutuluyan kita! Evelyn, nasugasan na ako. Sakit! Huwag kang gumalaw! Evelyn! Patatayin kita! Evelyn! Parang awa mo. Oh, buti pa sir, nakabalik ka. Oo, bumalik ako kasi hinahanap ko si Ana. Nandun sa loob. Oo. Nandun sa loob. Ana dyan pala. Pinaslit siya ni Evelyn. Ha? Nandiyan natin, Pastor. Anong nangyari? Nandiyan na sa loob. Bilisan niyo, Pastor! Tutuloy ko kayo! Evelyn! Parang awa mo. Pastor, ayun po sila, Pastor. Parang nalalaman niya. Evelyn! 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 Gusto Ana! tulungan mo. Evelyn! Evelyn, makinig ka sa akin. Ano ginagawa mo? Ikaw lumapit dito, Pastor! Papatayin ko to! Evelyn, makinig ka. Ano ba kasalanan na gawa ni Ana sa'yo? Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Evelyn, kilala mo ako, di ba? Ibigay sa akin ang kutsilyo. Ibigay. Sa pangalan ng Diyos, ibigay mo. Hindi! Papatayin ko to! Pastor, tulong, Evelyn! Evelyn! Evelyn, tama na. Bakit? Bakit wala dito ang kutsilyo? Nasaan? Narito sa kamay ko ang kutsilyo, Evelyn. At hindi mo na magawa sa kanyang masamang binabalak mo. Evelyn, tumigil ka na. Tumayo ka. Ana, halika. Kailangan ipagamot ang surat mo. Bukas ka. Sige. Ano ba nangyari sa'yo, anak? Alam ko na nangyari sa'yo. Bakit ka nagkaganyan? Ano ba nangyari sa'yo? Tuloy tayo. Sige. Upo ka muna. Ano ba nangyari sa'yo, anak? Bakit ka nagkaganyan? Ano ba nangyari sa'yo? Sabihin mo sa amin. Evelyn, makinig ka. Masamang espiritu. Umalis ka sa pangalan ni Jesus! Tulungan niyo po. Ano nangyari sa anak ko? Hindi na. Juan! Ano nangyari sa anak ko, Juan? Tulungan mo ang anak ko, Juan! Pastor! Tulungan niyo po ang anak ko! Ano nangyayari? Pastor! Hayaan lang. Pastor! Babayaan lang niya. Juan, patay na yata ang anak mo! Namatay na yata ang anak mo! Patay na ata si Evelyn! Hindi. Pabayaan niya. Pabayaan. Mananalig lang kayo. Manalangin tayo. Panginoon, ibalik mo kay Evelyn ang kanyang sarili, ang kanyang matinong isip. Alam ko, gawa lamang ito ng kalaban. Ngayon, dahil sa pangako mo na kayo po ang magpapalabas anumang sakit, anumang gawa ng demonyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan lang niya. Gigising na yan. Anak ko, ano nangyari sa'yo? Hayaan lang ninyo yan. Gigising yan. Tapos naman tayo na nalangin na Panginoon magbigay sa kanya ng kalakasan. Gumising ka na. Nasaan ako? Salamat. Salamat na ako. Salamat na. Gising na siya, Pastor. Sige. Yan sinabi ko. Sige, ibangan ninyo. Ibangan. Anak! Bakit ano nangyari sa'yo? Huwag mo na itong pansinin. Mamaya na natin ito pag-usapan. Ang mahalaga, gising ka na. Tata mo! May tao! Sino kaya yun? Hindi ko alam talaga natin. Ha? Wala
teka. Ate Christine! Ate Christine! Ate Christine, gumising ka! Ate Christine! Bangon ka, te. Sino kayo? Ate Christine, ako si Lydia, tsaka sa Loisa. Te, Ba't kayo nandito? anong, ba't kami nandito? Ikaw dapat ang tanungin namin kung ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Tumayo ka. Oh, ano nangyari sa'yo, ate? Kasi nagugutom ako. Nagtitinda kasi ako ng sampagita. Pero hindi kaya ng kinabubuhay ko ang makakain ako. Iniwan ako ni Miguel. Ano? Ate Christine, umuwi na tayo sa simbahan. Tara na, nahanap ka na. Ayoko sumama sa inyo. Wala na akong mukhang ihaharap kay Itay. At sa mga SBL doon. Nakakahiya na. Kaya dito na lang ako. Hindi. Bilis na, tara na. Ayoko sumama sa inyo. Lydia, pupuntahan ko kaya si Pastor. O sige, puntahan mo, mapuntahan mo dito, bilis. Sige. Ate Christine, umuwi na tayo. Hindi wala na talaga ako nangyayarap kay tatay. Alam mo? Ayoko! Iniwan na nga ako ni Miguel tapos tumayas ako sa tatay ko. Ayoko na sumama sa inyo. Tatanggapin ka pa naman ang ama mo. Tara na. Ayoko. Ate Christine, alam mo ba, ang iyong ama yung nagpapaari sa akin. Inalis niya na ako dun sa mga Sampaguita girls. At habang nagja-jogging kami ni Loisa, nakita ka namin. Nakalandusay dyan. Alam mo ba, ang ama mo, araw-araw iniisip ka, tapos ikaw, wala kang pakialam. Kaya sumama ka na. Ayoko sumama sa inyo. Christine, uwi na tayo. Mahal na mahal ka na ng tatay mo. Hinahanap ka na niya. At alam mo, tara na, tayo na yung umuwi na tayo, Ate Christine. Kung nararamdaman mo lang yung nararamdaman ng tatay mo, na wala ka, masakit sa kanya. Kaya, tara na, umuwi na tayo. Kung di ka uuwi, anong gagawin mo dito? Di ka mapubuhay dito, Ate Christine. Umuwi na tayo. Wala na akong may mumukhang harap kay Itay. Nahihiya na akong bumalik. At sa mga SBL doon, hindi ko na kayang bumalik. Mahal naman. Alam mo, kung alam mo lang talaga. Tara na. Ayoko dahil hindi na ako mapapatawad ni Itay. At hindi na talaga wala na akong may mumukhang harap sa kay tatay at sa lahat ng mga tao doon. Anak ko naman ng tatay mo eh. Kaya, patatawarin ka niya rin. Hindi natin Christine, tara na. Papagod ka na ba, Jay? Nangihina na ako. Magkakamot mo. Panginoon, mayroon po sana ang bahala kay Ate Christine. Sana po, magbalik loob na po siya sa inyo. At bumalik na rin siya sa kanyang ama. Ate Christine. Saan, Luisa? Saan? Ayan po sila! Ha? Ayan po sila! Saan, saan? Ayan po sila! Ayan po sila, Pastor! Ate Christine! Lydia! Christine, tayo! Christine! Ayoko! Ate Christine! Ate Christine! Sasama ka namin!
Christine, alam mo ba, matagal ako naghintay sa iyo. Bago mo nagawa yan, pinatawad na kita. Alam ko na bunga lang sa kabataan mo yan. Mabuti walang nangyari sa iyo. Bakit? Ano ba dahilan talaga lumayas ka? Ha? Dahil po kay Miguel, lahat po ng mga kinuha ko sa inyong pera na dapat po sa school, sa kanya ko lang po binibigay. Dahil akala ko mahal niya ako. Sinabi ko na sa iyo, Christine, hindi yan makapagbigay ng maliwanag na kinabukasan para sa iyo. Alalahanin mo, lumayo ka sa akin, lumayo ka sa church, lumayo ka sa Diyos. Dahil lamang kay Miguel, o ngayon, nasaan siya ngayon? Makikiramay ba siya sa kahirapan mo? Kung anong nangyari sa iyo? Christine, isipin mo ng buti ang kinabukasan mo. Yan palagi ang sinasabi ko. Patawad po, Itay. Okay. Matagal na kitang pinatawad, Christine. Okay lang dito sa bahay yung Bible study, di ba? Umayag naman sila, kaso lang busy-busy yata sila. So next time, sama natin sila. Okay? So ngayon, gusto kong basahin ito. Ha? Luisa, pamigay mo nga. Isa. Sige. Okay, salamat. Opo na kayo. At hinihiling ko si Ana ang magbasa tungkol sa laman nito at pag-aralan natin kung ano talaga ang laman ng babasahin na ito. Ana, pwede ba? Ang solusyon upang maibsan ang mga problema sa bansa. Lumaki ang problema sa bansa tungkol sa paglobo ng populasyon, kakulangan ng pagkain at edukasyon, laganap na kalamidad dahil sa imoralidad, dumarami ang mga kriminal, laganap na rin ang iba't ibang uri ng sakit at kamatayan sa bansa. Hayaan ninyong bibigyan ko kayo ng dalawang halimbawa. Ang damong makahiya at ang bangka na may butas. Ang damong makahiya ay matitinik at problema sa halaman. Layunin ng may-ari ng halaman na alisin ang damong matitinik. Pero ang paraan ng kanyang pag-aalis ay pinuputo lamang ang kaparte ng damo at iniiwan ng pinakapuno at ang mga ugat. Lumipas ang ilang araw, muling sumibol at dumami na naman ang nasabing matitinik na damong makahiya. Ngunit, paulit-ulit at hindi binabago ng may-ari ang halaman, ang paraan ng kanyang paglilinis, walang resolbang mangyayari, kundi lalong lumalaki ang problema sa halaman. Ang tanging solusyon ay bubunutin ang puno at mga ugat ng matitinik na damong makahiya. Ang bangkang sinasakyan ng mga biyahero sa gitna ng karagatan
ay nasa panganib, nalulubog dahil sa patuloy na pagpasok ng tubig sa butas ng naturang bangka. Ang namumuno sa biyahe ay patuloy na nag-uutos sa mga pasahero na limasin ang bangka. Dahil ang paglilimas lamang ng bangka ang kanilang nalalaman, inabutan sila ng matinding pagod sa kakalipas. Sila'y nakatulog. Nang sila'y gumising, lumubog na ang kanilang sinasakyang bangka. Ang solusyon ay hindi sa paglilimas lamang ng bangka, kundi tatakpan ng butas ito. Ganon ang sistema ng ating bansa na nag-iimplementa ng batas at nagpaparusa sa mga nagkakasala, ngunit hindi inaalis ang sanhi ng kasalanan. Mga katanungan, gaano kadalas ang pag-aaway na humantong sa patayan, araw at gabi, at pagtatago ng mga salarin at pagkakulong ng mga kriminal dahil sa pagkakalango ng alak? Ilan ang namamatay araw at gabi sa mga lansangan, sanhi ng vehicular accidents dahil sa kalasingan? Bakit hindi matitigil ang ganitong mga problema? Dahil ang pinakapuno at ang ugat ng ito ay ang patuloy na paggawa at pagbebenta ng iba't ibang uri ng alak at nakalalasing. Ilan ang namamatay dahil sa paninigarilyo sa kabila ng babala ng gobyerno? Cigarette smoking is dangerous to your health. Dahil hindi sincero ang gobyerno isulong ang batas na nagbabawal sa paggawa at pagbebenta ng sigarilyo? Hindi ba nahintulad sa tubig na patuloy na pumapasok sa butas ng bangka? Kahit anong paglilimas ang gagawin natin, kung hindi natin tatakpan ng butas, lulubog pa rin ang ating bangka. Or mahahanlin tulad natin ito sa bansang Pilipinas. Paano lumubo ang populasyon at paglaganap sa imoralidad sa bansa? Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga minor de edad na nabubuntis at nagkakaanak na wala sa plano na nagiging sanhi ng paglobo ng populasyon. Ang masamang puno at ugat ay ang patuloy na pag-imprinta at pagbebenta ng mga romance pocketbook, malalaswang mga comics, bold na mga magazine, VHS, VCD, DVD at iba pang malalaswang panoorin sa video na naglalason sa murang isip ng mga kabataan na nagtutulak sa kanila sa sex scandal. Dumarami rin ang kasong rape at pagpatay sa mga babaeng biktima. Ang mga palabas sa telebisyon, katulad ng mga noontime show, na pinabayaang sumasayaw ang mga babae na halos subot-hubad na, at mga drama tungkol sa love story sa mga telenovela na umuudyok sa puso ng mga kabataan, lalo na sa mga estudyante na nagpapakilig sa kanilang murang katawan upang lumubog sa kahihiyan ng kanilang sarili at pagkawasak sa kanilang kinabukasan. Mga taong malaya na nagninegosyo ng puri ng mga batang babae sa pamamagitan ng cybersex at iba pang aktibidades na malalaswang internet. Dahil sa pagdami ng tao sa mali na paraan, lumaki ang problema ng gobyerno at halos wala ng solusyong moral. Sa halip, dinagdagan pa nila ang imoralidad sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng distribute ng kondom at iba pang artificial na kagamitan sa birth control or contraceptive. Ayon sa DOH, na ipapagamit daw sa pwede nang magbuntis at makakabuntis. Ang mas masaklap pang pinagtatalunan sa DepEd ang pag-implementa ng sex education sa mga bata na wala kamuwang-muwang at sa high school student. Ito ay ang nagpapatuloy lamang na itinutulak nila ang mga kabataan sa immoral at maka-impyernong paraan. Ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Ito na yata ang kasabihan, you cannot correct the wrong by doing another wrong. Narito ang iilan sa mga paraan ng pagdisilba. Bubunutin ang puno at ugat ng damong makaya at takpan ng butas ng bangka. Gobyerno ang magpapatigil ng paggawa at pagbebenta ng lahat ng uri ng alak na nakalalasing. Ipapatigil na ang paggawa at pagbebenta ng sigarilyo. Itigil na ang pag-imprinta at pagbebenta ng lahat ng uri ng malalaswang babasahin. Tugisin ang mga gumagawa at nagbebenta ng lahat ng uri ng malalaswang panuwi. Ibsa ng paglobo ng populasyon. Unti-unting ituturo ang tamang paraan. Bata pa lamang ang inyong mga anak, ugaliin na ninyo na ihiwalay ang babae sa mga lalaki, lalo na sa pagtutulog. Mga guro, sasanayin ng inyong mga estudyante na ihiwalay ang babae sa mga lalaki sa kanilang upuan, lalo na sa panahon ng klase. Ipagbabawal muna ang ligawan o pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend.
habang high school pa sila. Dahil tiyak na hindi pa sila handa na harapin ang buhay na may asawa habang sila'y nag-aaral pa. Mga magulang, alamin palagi ang pinupunta ng inyong mga anak kung walang mahahalagang dahilan ng kanilang lakad. Kailangang alas 6 pa ng gabi ay nasa bahay na sila. Huwag hayaang magkaroon ng sariling cellphone o internet ang inyong mga anak sa kanilang kwarto. Tutulungan sana tayo ng Diyos na marisolba ang krimen, immoralidad, gutom, sakit at kamatayan na hindi pa napapalala. Okay, salamat, Sister Ana. Ito ang laman ng ating pinag-aralan. Problema sa bansa, ganito. Naintulad sa isang damo o mga damo na tinawag na makahiya. Alam ba niyo yung makahiya? Yan, yung mabilis tumubo at tinatabunan yung mga halaman. At yung bangka, yung tumawid ka sa ilog, nakasakay ng bangka o sa dagat, kung may butas siya, talagang papasok ang tubig at lulubog yan. Kahit limasin pa natin yan, tuloy pa rin ang problema. Malulubog o malulunod pa rin ang mga tao doon dahil hindi pa natakpan yung mga butas. Ganito sana ang problema. Ano ang mga butas sa ating lipunan? Ito, nakita natin, araw-araw may patay, kahit gabi, sa pag-aaway lang dahil sa kalasingan. Mga kapitbahay nagpatayan, ilan ang nakulong at nailibing dahil lang sa iba't ibang uri ng alak na nakakalasing. Ang mga nakanser dahil sa sigarilyo, ganon din. Alam natin yung pag-inom ng alak, sigarilyo, nakakasira sa katawan. Hindi lang, kundi sanhi pa rin problema sa lipunan. Halimbawa, ang isang taong lasing, nagmamaniho ng sasakyan, ay binangga niya yung hindi lasing. Kawawa naman yung taong matuwid, na walang ginagawa ang kalasingan, pero dahil sa isang taong lasing, nalisgrasya tuloy at namatay ang buong pamilya. Hindi ba malaking problema yan? Hindi ba salot yan sa problema? Pero dahil hindi matigil-tigil ang problemang iyon, dahil ang paggawa ng alak na nakakalasing ay hindi pinigilan ng gobyerno, pinapayagan. At ang mga paglikha ng sigarilyo at pagbibinta, hindi na kontrol ng gobyerno. Yan ang isa sa mga problema. At ang susunod yan, kung paano yan makontrol yung mga, halimbawa, ang mga kalaswaan. Dito, sinasabi na mga katanungan, paano yun ang mga bata ay matuto ng gumawa ng malaswa dahil yun ang natutunan nila kahit sa eskwelahan nila. Kapastusan ng pinag-aralan at madalasan ngayon mga estudyante nagtapos ng pag-aral na halos walang laman ang utak. Hindi sila marunong magbalanse kung alin ang tama at alin man ang mali dahil sa kanilang mababang antas ng pinag-aralan. Dahil more on sex education na hindi bagay sa mga bata, yan ang pinagbabawal ng Diyos sa Biblia na halongkatin ang mga bagay na para lamang sa mag-asawa tapos lamang sa pagkasal. Hindi yung mga wala pang kamumuha, high school pa lang, na boyfriend, girlfriend, yung iba na buntis na, ano bang ipapakain sa mga anak nila? At ano naman ang kinabukasan nila? Kundi dagdag salot lamang sa pamilya. At dito sa ating bansa, walang sapat na trabaho, walang magandang income. Tapos ang tao dumarami, o konti lang pagkain, walang mga trabaho. Ano mangyari? Natuto ang mga tao sa pag-hold up, pang-snatch, pagpatay, nangagaw sa mga gamit na hindi sa kanila, akyat bahay, kung ano-ano pang mga kalukuhan, mga swindlers, dahil dyan sa gutom. Yung iba ay natuto ng magnakaw ang mga anak at tinuloy ng mga magulang. Pinapayagan na lang, basta lang mas resolba ang gutom. Sa inyo yan ang tinuturo. Kaya sabi ko, iwasan ninyo muna. Dahil ayaw kong maging magnanakaw ang mga anak ninyo pagdating ng tamang panahon. Dapat yun na, nakatapos na kayo pag-aral, may sapat ng trabaho, may sapat na income, at hindi na kayo mamroblema sa lipunan. Hindi na hirap ang mga kabataan na isinilang, nakulang ang pagkain, mga masakitin, kahit gamot hindi makakabili.
Yun ang gusto. Pag ikaw born again, hindi lamang ikaw naborn again ang kaluluwa mo, pati ang katawan mo kailangan sumabay sa pagpapala ng Panginoon. At ang pagpapala at sumpa ay nasa desisyon natin. Halimbawa, mga bata pa kayo. Gusto niyong pagpapala, tapusin yung pag-aral. Mga lalaki, sikap kayo may trabahong permanente. Para bago kayo mag-asawa, may bahay na kayo, may bukid na kayo, may pinagalingan ng inyong income. Bago kayo magtatag ng tahanan, magpatayo ng bahay, magtatag ng tahanan. Ganon din sa mga babae. Kasi yung puso natin ay madaya. Kung ano lang naramdaman ng puso dahil sa binabasa niyo mga pocketbooks, mga romance pocketbooks, mga nakikita niyo sa mga television, yung mga newspaper na mga kabastusan ang sinusulat doon, pag binabasa niyo, nakapasira sa utak ninyo. May iba pang mga estudyante na nagdadala ng laptop nila sa eskwelahan, binuksan doon sa gitna ng mga estudyante, buwan pa lang laman yun, binabulabog nila ang isip ng mga kabataan. Kaya kung kayo ay mga bunagin, iwas kayo. Bigyan niyo ng atensyon ang pangyayari. Dahil kung hindi, walang pagkakaiba katulad kay Lydia, na binabalaan siya na huwag muna mauna maligo, sabay-sabay tayo. Kailangan may mga maedad na nakamanman sa kanila habang naliligo. Di ba? Sinuway niya at naliligo sila ni Luisa. Dahil siyempre, galing pa kayo noon sa sa pagtitinda ng Sampaguita. Tinatawag kayong dalawa na Sampaguita Girls. Kaya habang ako nangaral, hindi kayo nakikinig, naliligo kayo. Ano nangyari sa iyo? Nalulunod. Pero dahil dyan, sa tulong naman ng kanyang kasama, nailigtas siya. At ngayon, nandito na siya. Binago naman Diyos ang buhay. Ganon din. Sa akin anak, na si Christine. Ilang bisis ko nagbabala na huwag muna mag-boyfriend. Pinilit niya. Kasama ang kanyang kaklase na si Evelyn. At ang nalalaman ko pala, nilason sila ng mga lalaki. Dahil may mga lalaki doon, mga fraternity nila, na naglalason, nagbubugan, nagpatayan sila sa kanilang mga gising na mga kilosan. Yan, maraming namatay na estudyante dyan. So ano nangyari kay Christine? Nagre-rebuild sa akin, lumayas sa palad ay iniwan din ng lalaki. At yun ang isa sa mapalantana sa kanyang pagsisisi, pagbagong buhay, na ibalik siya sa Panginoon. Ganun na kay Evelyn, dahil sa matinding druga na umatake sa kanyang utak, halos na baliw, at hindi niya alam kung ano ang pangyayari dahil parang natutulog siya. Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kabataan. Samahan ng bagong lahi. Magbago na kayo ng isip. Huwag niyong gayahin ang mga gawa sa sanlibutan. Sundin ninyo ang sa Panginoon. Kayo nangaral o nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, may liwanag ang kinabukasan ninyo. Huwag mong pabayaan na patuloy na madilim ang inyong kinabukasan, kundi may liwanag. Kung kasama niyo ang Diyos, kasama niyo ang salita. Sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay maging ilaw sa ating dinaanan. Malayo pa lang alam na natin kung ano ang ating pinapagdaan. Salamat sa Panginoon at tayo ay reunion na ngayon. Nagsama-sama na at may iba-ibang karanasan. Una ko gusto pakinggan ang pagpatunay sa kabutihan ng Diyos kay Lydia. Ano mo sabi ni Lydia? Papasalamat ako sa ating Panginoon dahil siya yung nagkagabay sa akin sa araw-araw at papasalamat din ako sa inyo, Pastor, dahil kayo yung kupkup sa akin tsaka kayo po yung patira sa akin dito sa simbahan at pasalamat din ako kay Sister Liza dahil siya yung, kundi dahil sa kanya wala ako dito tsaka kay Pastor. Siya yung sumagip sa akin, tsaka siya rin yung nagbigay sa akin ng mga pagkain tsaka pinapaaral niya pa. Palakpakan natin si Lydia. Ganun din ang pakinggan natin ang pagtotoo din ni Christine. Ang nangyari kung bakit ganito ang kanyang naranasan sa buhay. Christine,
Maaari bang i-share mo sa lahat ang iyong karanasan? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil siya yung gumabay sa akin at nagpapasalamat din ako kay Lydia at kay Loisa na yung lumayas ako kay